Sabi nga, He literally shifted your eternal destination. Kumbaga, kung ang destination mo ay kamatayan, nung dumating ang ating Panginoon, nagkaroon ng pagbabago. Nabago yon dahil sa ating Panginoon. And today, you can rejoice because if you have Christ, then you have eternal life. Walang masaya. Kasi may eternal life. Amen! Natap yung mga dami-dami natin. Parang wala. Sabi ko ngayon ay dapat tayo ay magdiwang, magsaya kasi ang Panginoon ay nagbigay ng eternal life. It is given. Pero ang tanong, naiintindihan ba natin ang totoo ito? Binigay ng Panginoon? Nauunawaan ba natin yung eternal life? Or narinig lang natin, matagal na panahon na, but hindi pa natin siya lubos na nauunawaan. Sabi nga, you no longer have to pay the penalty of your sin. Hindi mo na kailangan bayaran pa ang alin ang mga kasalanang nagawa mo. Yung penalty kasi meron na nagbayad. Sino nagbayad? Sino nagbayad? Ang ating Panginoon Jesucristo. Pero, bakit tayo karoon ng kasalanan? Bakit nilikha tayo ng Panginoon pero bakit nagkaroon ng pagkakasala ang tao? Yan. Next po. Naka-on ba? Hindi, I think nakatiba. Babaliktad. Meron ba? Okay. Okay. So, yan, plus mo yan. Yes. So, okay na? Bagong ano lang po kasi, bagong gising. Okay. Okay. So, ang tanong ko kanina, bakit nagkaroon ng kasalanan? Bakit ang tao na yun, basahin natin, no? Para maunawaan natin, basahin natin ang Book of Romans, chapter 5, verse 17. Naka-plus po yan sa ating screen. Ang sabi dito, one man, Adam, did not obey God. No? Sino ba si Adam? Siya yung unang likha ng ating Panginoon na tao. No? Did not obey God. Ano nangyari nung hindi niya sinunod ang Panginoon? And that began to rule everyone as a result. So sabi ng banal na kasulatan, sumuway si Adan. Dahil sa pagsuway ni Adan, yun ay nagkaroon ng resulta o tinalabasan nito ay ang lahat ay nagkaroon ng kamatayan. And that began to rule everyone as a result. Kahit ikaw, yan ang may katabi mo, baka hindi na humihinga. Tulog. Kasi yun ang sabi ng banal na kasulatan eh. One man, Adam, did not obey God. No? Hindi siya sumunod sa Lord, nag-disobey siya. And that began to rule everyone as a result, every one of us here in this room. Lahat tayo daranas niyan. Pero, but what the one man, Jesus Christ, did is much greater. Meron isa na nagkatawang tao na may ginawa sa mas higit pa kaysa sa ginawa ni Adan. No? Because of him, people can become right with God. Sino yun? Sino yung tao na yun?
Yung si Adam, isa. At ulitin ko. Sabi ko na, inantok ko na. Ano ba ginawa nito? One man, Adam, did not obey God, and that began to rule everyone. Lahat. Nagkaroon ng kamatayan. Ano nangyari? Yun ang naging resulta ng ginawa ni Adan. Yung pagsaway niya, pumasok ang kamatayan. But what the one man, Jesus Christ, did is much greater. May ginawa ang Panginoong Jesus. Ano yon? Because of Him, people can become right with God. Dahil sa Kanya, ang lahat ay nagkaroon ng katuwiran para sa Panginoon. Ano yon? They received the great gift from God because He is very good and very kind. Mabuti siya. Napakabuti niya. Because of what Jesus Christ has done, those people will rule like King in their lives. Walang masaya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano sabi dito? Dahil sa ginawa ng Panginoon, tayong lahat ay nagkaroon ng karapatang tawagin mga anak niya. Dahil sa kasalanan, sabi nga, ang isang tao naghari ang kamatayan. No? So, parang ganito, kung wala yung tatay at nanay mo, wala ka rin sa mundong ito. Kung wala yung magulang mo, wala ka rin. No? Hindi mo mararanasan yung masarap na pagkain. No? O ano ba, yung hindi mo mararanasan yung paano mabuhay. No? Biyaya ng Diyos na nabubuhay tayo. So, sabi nga dito, one man, Adam, did not obey God. So, yung sinasabi natin mga sakit, pumasok yan. Kasi ang kamatayan ay isang sakit. Sakit natin yan. May sakit na tayo. Ano yung sakit na yan? It's death. Kasi kung wala kang sakit, hindi ka mamamatay. Tama? Kung may sakit ka, mamamatay ka. Pero kung wala kang sakit, hindi ka mamamatay. Kaya kamatayan ay isang cancer. It's a cancer. Kasi hindi na naalis eh. So, ano gagawin natin? May mga sakit tayo lahat dito. Ano pwedeng gamot? Matagal na binigay ang gamot, kaya lang, alam ba natin kung ano yung gamot? Amen? So, ang sinasabi natin ng mga minana natin yung mga sakit, yan ang simula na pumasok ang kamatayan kay Adan. Nung sila ay sumaway sa Garden of Eden. Yun. Yun na. Romans 5:18. So one man's sin brought guilt to all people. In the same way, one right act made people right with God. That one right act gave life to all people. Yung kamatayan na nanggaling sa ginawa ni Adan ay nagkaroon ng kagamutan. One right act, isang tama, isang pagkatama na ginawa ng isang taong ito ay nagkaroon ng kagamutan, nagbigay ng buhay para sa lahat. Ano yung right act na yun na ginawa ng ating Panginoon? Kasi may tinatawag tayo, sabi nga, from the past, mga message natin coming from God, starting this month, no? May tinatawag tayong ano yung mga sakit na pumasok na yan. Naku, hindi sila nakikinig nung Sunday at saka Wednesday night prayer. Ano yun? Ano yung minama ng sakit? Ano yun? Ano yung curse na yan? Generation curse. Ha? May sinasabing generation curse.
Pero itong maganda, may gamot pala. Amen? Amen. Gusto niyo ba ng gamot? Amen. Merong pamamaraan ng Panginoon na hindi natin alam. Ano sabi dito? Ano sabi dito? In the book of Romans, so one man's sin, brought guilt to all people. Sa yon, sino si Adan? In the same way, at ganoon din naman, no? One right act made people right with God, that one right act gave life to all people. So ito nagbigay ng buhay. Ito ang ating, sino ito? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? Walang masaya. Ulitin natin. In the book of Luke, basahin niya natin. Ano sabi sa book of Luke, chapter 14, verse 18? The Spirit of the Lord is on me. Sabi ng ating Panginoon, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. No? He has sent me to proclaim freedom. May nag-send sa Kanya para siya ay mag-proclaim ng freedom. For the prisoners. Sino yun? Tayo yun. No? Tayo prisoners. And recovery of sight. Sino yun? Tayo pa rin yun. Kasi mga blind tayo. For the blind, to set the oppressed free. Bakit sa dumating tayo para tayo palayain? Para saan? To proclaim freedom. Pag sinabing freedom, lahat yan kasama yan. General yan. Amen? Talagang ulang pa sa'yo. Amen? Amen. Yan. Kasi, isinet ang ating Panginoong Jesus para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Kung nabubuhay ka sa mundong ito at iniisip mo ngayon na ikaw ay nasa ilalim pa rin ng curse na ito, kawawa ka. Hindi mo nararamdaman ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi dito, to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind. Lahat tayo dyan, wala exempted dyan. Because we are all blinded by this sin. Amen? So may ginawa ang ating Panginoon para tayo ay palayain. When Jesus revealed Himself as the Messiah, He said that He had come to earth to proclaim freedom. Dumating siya sa mundong ito. So, saan siya galing? Saan siya galing? May pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus. Saan siya galing? Puso daw. Pastor Noah, anong nangyayari dito? Puso. May pinanggalingan siya kasi, ang sabi na dito, He has anointed me to proclaim good news. Ano pa? Galing sa saan? Sa langit. Kasi sabi dito, when Jesus revealed Himself, pinakilala niya kanyang sarili, lumitaw sa mundong ito, as the Messiah, He said that He had come to earth to proclaim freedom. Pumunta sa dito. So, ibig sabihin, hindi siya galing dito. Amen. Amen. Hindi siya galing dito. Kaya nga, pumunta siya sa mundo eh. May pinanggalingan siya. Galing siya sa itaas. Amen. And on other occasion, He said, if the Son set you free, you will be free indeed. Amen. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Na kapag pinalaya na kayo ng Panginoon, you are free indeed. The Bible says in the book of Luke, chapter 4, verse 18. Sabi po dito sa John, chapter 36,
Sabi dito, so if the Son liberates you, make you free man, then you are really and questionably free. So, wala nang question pa. Free ka na kasi may ginawa ang Panginoon. Jesus was not setting us free to do whatever we wanted to do, but He was freeing us to do what He ought to do. Kung ano yung ang nais niya nating gawin. Pinalaya niya tayo para hindi ka magawa may gusto mo. Pinalaya niya tayo para gawin natin yung kalooban niya. Amen? So, bakit ginawa ng ating Panginoon na pinalaya niya tayo? Kasi sabi niya sa John chapter 8 verse 36, so if the Son liberates you, makes you free man. So sabi, then you are really unquestionably free. Your freedom. Hindi mo pinili, wala kang ginawa, may gumawa para sa iyo. Ang palad mo naman, kaibigan. Wala kang ginawa. Yung utang mo, binayaran ng ibang tao. Wala kang ka-effort. Automatically, may ginawa siya para sa iyo. Because God is love. At hindi na tinitingnan kung ano yung mga nagawa mo. Hindi niya inisa-isa. Na nangungupit ka sa tatay mo, sa nanay mo. Ba't mo ginawa yan? Wala nang question. Automatically, siya mismo nagbayad para sa iyo. Para sa iyo, para sa akin. So, if we are free, ano pwede mo ipagmalaki ngayon? Pinalaya ka ng Panginoon. At siya nagpalaya sa iyo. Ba't gano'n? Nagmamagic. 1. Ayaw. Romans chapter 10 verse 4. Ito kasi, hindi pumipigil dati. No? In the book of Romans chapter 10 verse 4, God gave His law to Israel. Pakinggan niyo maigi. God gave His law to Israel's people for a purpose. But Christ has finished the purpose. So now, every person who believes in Christ becomes right with God. The book of law from the book of Moses, kasi nagsimula yung law na yan eh. No? Ang ating Panginoon, noong time, in the book of Romans, God gave His law to Israel. Sa mga Israel people, kaya binigay ang batas. Moses. May sumagot na isa. Salamat sa isang nakikinig. God gave His law to Israel's people for a purpose. Sabi nga, ganito ang sinulat ni Moses tungkol sa mga tao tinuturing ng Diyos na matuwid batay sa kautusan. Ang taong sumusunod sa kautusan ay mabubuhay ng ayon sa kautusan. Noong time na yun, may kautusan. May batas kasi ang titigas ng ulo ng mga Israelites. Ang titigas ng ulo, di ba? Alam natin yan sa wilderness. Nagpaikot-ikot sila. Kaya, ang titigas ng ulo. Tapos sumamba sa mga idols. Ano nangyari? Okay, so bukas na dito tuloy yun. At kung ipapahayag niya na siya sumasampalataya, maliligtas siya. Amen? Every person who believes in Christ becomes right with God. Siya maliligtas kasi naniniwala ka sa ating Panginoon. Pero tanungin natin yung law na ito. In the book of Hebrews chapter 7 verse 12. Sapagkat ng palitan ang pagkakaserdote ay kailangan palitan din naman ang kautusan. Sapagkat ng palitan ng pagkakaserdote ay kailangan palitan naman ang kautusan. Bakit? Kasi ang kautusan ni Moses ay para sa mga Israelites. Kasi nga, sabi nga, nabasa natin kanina,
para sa mga Israelita. Are you with me? Kaya sabi, kinakailangan palitan, sapagkat ng palitan ang pagkakaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Kaya nga ang fulfillment nasa ating Panginoong Jesucristo eh. Amen? Hindi kay Moses. Kaya nagkaroon ng Old and New Testament. Ayun, may nakinig din. Salamat sa nakikinig na apat. Kaya nga pinalitan eh. Kasi mawawalan ng bisa ang ginawa ng ating Panginoong sa Kristo dahil doon na cross kung nandun ka pa rin sa Old Testament. Because the fulfillment is already fulfilled. Amen? Amen. Kaya nga, pinalitan ang pagkakaserdote. So, ano nangyari? Nung mapalitan, ano nangyari? In the book of Romans, chapter 8, verse 1 to 2. Ngayon, wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kaya nga sabi ng Lord, I will set you free. The Holy Spirit is in you. Kaya pinalaya na tayo. Pinalaya ako sa kautusan. Amen? Amen. Salamat sa dalawa. Di ba? Wala nang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya kayo, mga kapatid, pag nasa Panginoong Jesucristo na tayo, i-maintain na natin yan. Nasa Panginoon na tayo. Kasi inalis na kayo ng Panginoon sa pagkakahatol. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi ko sinabi yun. Binasa ko lang. Amen? Mabuti ang Diyos. Mabuti ang ating Panginoong Jesucristo. So, nasa tayo ngayon? Nasa Old Testament o nasa New Testament? Siyempre, nasa bago na tayo. Nandun ang ating Panginoon eh. Nasa fulfillment tayo eh. Na-fulfill niya na eh. So sabi nga dito in the book of Romans, chapter 8, verse 3, ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito yung dahilan, no? Sa ating buhay. Hindi makakaalis sa kasalanan ng kautusan. Sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Kasi andyan yung batas, pero patuloy pa rin tayong nakakagawa ng pagkakasala. Kasi nabi sa batas eh. Hindi ka pwedeng iligtas ng batas. Dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao, ang Diyos ang nag-aalis nito. Ang inaalis ng Panginoon, yung ating mga kasalanan. Ang ating Panginoon lang ang pwede makapag-alis, hindi yung batas. Amen? Salamat sa nakinig. Ang Diyos ang nag-aalis ito na isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. So there is a sacrifice. May ginawa ang ating Diyos Ama para sa iyo at para sa akin at sa kanyang pagiging tao. Tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Kasi kung Kristiyano ka na, hanggang saan ka to? Yan, hanggang lang. Kung Kristiyano ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, ano ibig sabihin? Mayroon kang kaligtasan. Although nagkakamali kasi hindi nga tayo perfect. Sabi nga ng Bible. Ang sabi dito, dahil sa kahinaan ng ating mga makasalanang pagkatao, lahat tayo may mga weaknesses. Amen? Kahit magdadapa ka pa dyan, may weakness ka pa rin. Huwag mo
mo sabihin na gano'n na solid ka na, hindi. You still have. Kasi yan sabi ng banal na kasulatan eh. Kaya kailangan mo ang Kristo. Kaya kailangan nasa puso mo kung ano ang ibinigay ng ating Panginoon. Ang kanyang paghahain ng kanyang buhay para sa iyo. Sabi dito, tinapusan ng Diyos ang kapangyarihan na kamatayan. Bakit? Paano niya ginawa yon? Paano niya tinapos? Paano niya tinapos? Yan. Makakasagot nito. Palalo. Palalo, ligil. Palalo. Ganito yan. Ang sabi dito, tinapos na ang kasalanan. Di ba sabi natin, ano yung kasalanan? Ano yung nagiging result ng kasalanan? Kamatayan. Pero sabi dito, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. So, ibig sabihin, wala ng death. Pero bakit namamatay pa rin ng tao? In physical way. Pero kung ikaw ay anak na ng Diyos at nagbalik ka loob sa Panginoon, kasi sabi niya, may kahinaan tayo. Yes, kaya kailangan, lagi tayo nagre-repent eh. Repentance. Nagsisisi ka, siyempre, hindi ka perfect. Magsisi ka sa ginawa mong kasalanan sa Panginoon. Yung gusto ng Panginoon, nagbabalik loob ka sa akin, kasi sabi ng Lord, nagbalik loob kayo sa akin. Pero paano, ano ibig sabihin ng kapangyarihan ng kasalanan? Tinapos na. Because Jesus Christ died on the cross. Yun ang dahilan kung bakit ipinako si Kristo sa krus. Para ipakita sa atin na mayroong resurrection. Kung walang ginawa ang Panginoong resurrection, wala kayong pruweba na mayroong resurrection. Kaya sabi niya nung siya ay siya hinuhuli, si Pedro sabi niya, Panginoon, kahit buhay ko, iaalin ko sa iyo. Ang sabi niya, Pedro, hindi pa nakakatilaw ang manok na makatlong beses. Pagkakanulo mo ko. Kailangan mangyari ito. So, umalis ka sa Satanas. Kailangan mangyari mga bagay na ito kasi there's a plan. God is a plan. Ano nangyari? Kawalan ba ng ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus? O katagumpayan? Katagumpayan. Kasi pinakita niya eh. Literally, ipinakita, hindi physically, hindi spiritual na nabuhay siyang maguli. Kaya nga si Tomas hindi naniwala eh. Nung nagpakita ang Panginoon sa mga apostol, wala siya. Sabi, hindi ako maniniwala hanggang sinusuot ang dulo ng daliri sa kanyang tagiliran. O, nung lumitaw ang Panginoon, Tomas, lumapit ka. Nanginginig si Tomas. Bakit? Nakita niya ito, Panginoon ko, Diyos ko. Okay, kung hindi ba Diyos si Kristo, papayag ko siyang tawagin, luhuran siya, hindi. Katulad ng anghel, hindi siya pumayag na luhuran siya, kasi huwag ko luluhuran kasi alipin din akong katulad mo. Amen? Amen? Amen. Yan. Gusto ko may nakikinig. Sayang naman. Napuyat si pastor siya. At sa kanyang pagiging tao, tinapusan ng Diyos ang kapangyarihan ng kamatayan. Say amen! Amen. Siyempre, lahat tayo may kaligtasan. We have a free gift from God. Kapag may regalo, di ka ba masaya? Napili Pasko, sino magre-regalo sa inyo? Amen. Amen? Amen. Yan, pag regalo, amen. Mabilis eh, no? Pag may regalo, masaya ka siyempre. It's a gift. Hindi mo alam kung ano yung gift na yun. Pero tayo, ipinakita. Ito kasi, napakahalaga ng gift na ito. Na alam mo na ikaw, ay you are free from bondage. We are free. Kaya nga free na eh. Kaya nagliliko tayo sa Lord na may freedom. Hindi mo na iniisip pinagawa ng mga, kasi biniyaran ng Panginoon. Nagbayad siya eh. Kung siya walang biniyaran, pwede sabihin mo. Okay, pero may biniyaran ng Panginoon. Kung dating walang bahala, ginawa ng Panginoon. Na ang sabi, tinapos ko na. Amen? Amen. Amen. Kaya nga, in the next day, ng ating buhay, kapag tayo binuhay na maguli, wala ka ng sakit. Bakit? Tinapos na yung curse eh. Amen? Amen. Kapag nandito ka, may sakit ka. Amen? Amen. Ayun na. So anong tinapos ang ating Panginoon?
Tinapos niya. Kasi, pag nakay Kristo ka na, you are a new person. Amen? Pag sinabing new, bago. Hindi pa din new, luma ka pa rin. Ano yun? Amen? Amen. Sige. Sige, eto. Tapos na tayo. Okay. So may question tayo. Okay. Let's pray muna bago tayo magkaroon ng question and answer. Let's bow our head. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa iyong mabuting balita sa umagang ito. I pray, O God, na ikaw pa rin ang mapupurihan, pasalamatan. I pray, O God, ikaw, Panginoon, na maitaas. Ikaw pa rin, Panginoon, na siyang patuloy naming paglingkuran. Ikaw, Panginoon, na magningning sa aming buhay. Gabayan mo, Panginoon, na aming puso at isipan. Ang bawat desisyon namin ginagawa sa aming buhay. Pagpalain po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, magkape na and then hello po. Sige. Sige, ano bang mga bagong setup? Nanibago ako sa setup ng